Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po dito muli sa ating programa, ang pag-aaral po sa Panginoon. And tayo po, no, pag-aaral particularly with the books of Daniel and Revelation, mga kaibigan, mga kapatid. Uh, Nakaraan po natin live, no, nagkaroon po tayo ng problema. Bigla pong nagkaroon ng nawala po bigla no yung icon ng Wi-Fi, hindi po maka-access ng Wi-Fi yung aking ginagamit po na computer. But hopefully no dito po sa mga oras na ito ay atin pong mapatuloy no yung ating pag-aaral. Napakahalaga po ng ating paksa, mga kaibigan, mga kapatid, no? Kaya siguro hinahanapan din tayo ng kaaway na maharangan no, yung atin pong paghahari ng salita ng Panginoon. So bago po tayo magpapatuloy, mga kaibigan, mga kapatid, no, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong biyaya na pinagkaloob po sa amin. Marami pong salamat sa iyong pag-ingat hanggang sa mga oras na ito. Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na ang lahat ng aming mapag-aralan ay aming maintindihan at maging dagdag kalakasan sa aming pananampalataya po sa inyo. Itong lahat, Panginoon, ay amin pong dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And may the Lord no, bless us na habang tayo po no, ay mag-aaral ng salita ng Panginoon, ay mabigyan po tayo ng karunungan upang ito po ay ating maintindihan no, at maging dagdag kalakasan po sa bawat isa sa atin. So sa ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, dito po tayo no, sa ating pong naging paksa, karaan na ating pong ipagpatuloy na pag-aaralan ngayon. Ito pong tinatawag na Revelation 14. No? The topic about Revelation 14, the third angel's message, mga kaibigan, mga kapatid. So, dito po, no, ay atin tatalakayin, mga kaibigan, yung last message of mercy no, ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nung nakaraan po ay atin pong napag-aralan yung tungkol po no, sa uh, napakahalagang paksa din, mga kaibigan, na tumutukoy no, sa atin pong itong tinatawag na seal no ng Panginoon no, especially the Sabbath. And we have this special work of reform no sa atin pong kapanahunan ngayon na ibalik po yung tungkol po sa Sabbath. Kaya po dito sa third angel's message, mga kapatid, no, ay atin pong titingnan yung warning no ng Panginoon dito po sa huling kapanahunan para po sa bawat isa sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. So dito po, kung atin po titingnan in Revelation 14, meron po tinatawag na three angels messages. No? Ito po ay ang huling panawagan po ng Panginoon para po sa sangkatauhan as a preparation for the second coming of Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. And we have here the three angels message, no? Revelation 14:6, na ito po ay ating napag-aralan. No? It is about the judgment no, na ginawa po ni Jesus Christ. This is the gospel. No? Ito pong gospel na ito, mga kaibigan, ay tumutukoy no, sa ginagawa pong judgment ni Jesus Christ. No? It is written in Daniel 7 na kung saan si Jesus Christ po ay nakita na pumunta po sa Ancient of Days, no? Upang gagawin yung tinatawag po na judgment, mga kaibigan. It is about the investigation. Binuksan po yung aklat sa langit, mga kaibigan, mga kapatid, at sinuri kung ano po yung mga naka-record po doon na lalo na po no, sa lahat ng mga napalataya po
Panginoon. Kaya po mga kaibigan, makikita po natin that this is a wonderful message of mercy, because this is about how God would cleanse the people, no? His people from sin. Kung paano niya po nilinisan, paano niya po ihahanda sa pagparito po ng ating Panginoon na si Jesus Christ. And we have this fulfillment of Daniel 8:14. No, na pumunta po si Jesus Christ sa most holy place upang gawin yung last na nagawain po sa tabernacle, which is the cleansing of the sanctuary, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ito po sa Revelation 14:6, the first angel's message, no? Ito po ay nagbibigay ng papalitan, no, sa sangkatauhan that the hour of His judgment is come. At meron din pong panawagan na kailangan po nating sambahin ang Panginoon na siyang gumawa sa langit, sa lupa, sa dagat, at sa lahat po ng pinag-ulan po ng tubig, mga kaibigan. At sa Revelation 14:8, mayroon po itong kasunod na mensahe, which is about the Babylon, fall of Babylon. And the fall of Babylon, it refers to the fall of the Protestant churches, mga kaibigan. Bakit po sila nahulog during this time? Bakit nasa fallen condition, partially fallen condition during this time, mga kaibigan? Nung pinabalita po itong Revelation 14 as its fulfillment in 1844, dahil po na yung pinaka-purpose po ng Panginoon sa first angel's message na i-unite, isahin po yung Protestant churches under the message of His ministry na paglipat po sa most holy place, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit hindi po lahat ng mga churches or mga professed believers at tumanggap po ng mensahe ito. Dahilan po, mga kaibigan, mga kapatid, na nasa fallen condition mga Protestant churches during this time. Ngunit yung kanila pong pagkahulog ay hindi pa po full, no? Hindi pa po complete. Bakit? May isang bagay dito, mga kaibigan, na hindi pa po is ito pong natawa, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. So hindi pa po naging universal, mga kaibigan, mga kapatid, ang pagpapalaganap ng kanya pong maling katuruan. Dahilan, mga kaibigan, this Revelation 14:8 was not yet completely fulfilled, mga kaibigan, mga kapatid. No? At makikita po natin that in Revelation 14:9, ito po, mga kaibigan, ay makikita po natin yung tinatawag the third angel's message, mga kaibigan. No? Ito po yung last na message po ng Panginoon, panawagan po sa Panginoon ng Panginoon as a warning also with the previous chapter. Kung maalala po natin yung napag-aralan po natin sa meron po dalawang system, mga kaibigan, na makikipaglaban sa Panginoon. And we have this papal system represented with the first beast, and we have this apostate Protestantism that was also represented by the second beast, no? At kung maalala po natin that ito pong second beast, no, ay gagawa po siya ng paraan upang ang lahat po ng mga tao ay sasamba sa beast or sa papacy, sa kanya pong image, which is the apostate Protestantism, at yung tatanggap po ng kanyang tanda, yung kanyang mark, no? Sabi po dito, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation.
He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest day or nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid, ito po ay napaka-crucial no, na panahon. Dahil kung maalala po natin in Revelation 13 na ito pong second beast, no, idadaan niya po sa tinatawag na issue of buying and selling, na ang lahat po ng hindi susunod sa kanya, ang lahat po na hindi po tatanggap sa tanda po ng first beast, mga kaibigan, mga kapatid, ay pagbabawalan niya pong bumili, pagbabawalan niya din pong magbenta, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya makikita po natin dito, darating po yung time, mga kaibigan, na tayo po no, ay pipigilan or pagbabawalan po, mga kaibigan, to engage in buying and selling. No? Ang tanong, mga kaibigan, is this possible? Possible ba itong mangyayari, mga kaibigan, mga kapatid? It has already happened no, in the past na nagrule po ang beast for 1,260 years. No? And there was an attempt in the year 1888, mga kaibigan, mga kapatid, na i-legislate po ito, ang mark of the beast. At meron pong restrictions when it comes to economic issue, mga kaibigan. Kaya po, this is not a question, no? Hindi po ito tanong whether or not this will happen, but instead, mga kaibigan, mga kapatid, this is about question. Yung question po nito, mga kaibigan, is kailan po kaya ito mangyayari, no? So it is about the time, no? Kung kailan po mangyayari itong tinatawag na fulfillment of this prophecy, mga kaibigan, mga kapatid. So dito po natin makikita, mga kaibigan, mga kapatid, na nakakatakot po, no, yung warning po ng Panginoon for this third angel's message. Na ang lahat po na hindi po makinig sa Panginoon, lahat po ng magsamba sa beast, lahat po na magsamba sa kanyang image, lahat po na tatanggap ng kanya pong tanda sa kanya pong forehead at sa kanya pong kamay, ay makakatikim po no, sa galit po ng Panginoon na wala pong halong without mixture po, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig sabihin po, wala po itong halong awa, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin dito sa isa pong book, no, Early Writings, page 118, sabi po dito, mga kaibigan, I then saw the third angel said, my accompanying angel, fearful is his work, awful is his mission. He is the angel that is to select the weight from the tares and seal or bind the weight for the heavenly garner. This thing should engross the whole mind and the whole attention. So ito po yung pinakagawain po ng third angel, mga kaibigan, mga kapatid. Kung maalala po natin yung topic natin in Revelation 7 na nagkakaroon po ng sealing, no, or paglalagay po ng tanda sa lahat po na nanampalataya sa Panginoon. Ito po yung gawain ng third angel, mga kaibigan, mga kapatid. At ito pong third angel has already started. No? Ito po ay nagsimula na po noong 1844, mga kaibigan. Kaya makikita po natin dito, ito pong tanong, mga kaibigan, mga kapatid, no? What is the mark of the beast? Ano ba itong mark of the beast, mga kaibigan? Kung maalala po natin in Revelation 13, atin pong kinilala yung beast, no? Pero nakakalungkot po, mga kaibigan, na yung atin pong topic nito, no, tungkol po sa Revelation 13 about the first beast,
about po sa papacy ay dinelete po ng Facebook na hindi ko po namalayan mga kaibigan, mga kapatid. But we have identified that it is the papacy, mga kaibigan, mga kapatid. It is the papal system, no? Whose seat, no, or yung kanya pong kaharian ay nasa Vatican, mga kaibigan. Kaya po makikita po natin dito, no? Ang tanong po, what is the mark of the beast, no? Kung yung beast is ang papacy. Ano ba yung kanyang tanda, no? What is the mark of his authority? So sabi po dito, what is the mark of the beast? John was called to behold a people distinct from those who worship the beast and his image by keeping the first day of the week. The observance of this day is the mark of the beast. No? So yung mark of the beast pala, mga kaibigan, mga kapatid, no? Yung pag-worship pala sa beast, yung pag-worship pala sa image, ay ang pagpapangilin sa unang araw, which is Sunday, mga kaibigan, mga kapatid. At yung observance of this mark, no? Ang pag-observe of this day, no? The observance of this day is the mark of the beast. Yung pagbantay po, yung pagpapangilin po sa araw na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay yung tinatawag na mark of the beast. No? So tatanungin natin, mga kaibigan, yung beast mismo, no? Nasulat po ito in Catholic Record, London, Ontario, September 1, 1923. No? Sabi po dito, Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of the Sabbath observance is a proof that fact. No? So makikita po natin ito kahit po ating babasahin in catechism, mga kaibigan, mga kapatid. They have admitted, no, kanila pong kinikilala that the true Sabbath, no, yung totoo po talagang Sabbath is the Saturday, the seventh day Sabbath. But because of the church authority, mga kapatid, mga kaibigan, nilipat po yung day of rest from seventh day Sabbath, which is Saturday, into the first day of the week, mga kaibigan. Therefore, dahil ito po ay utos lang po ng beast at hindi po utos ng Panginoon, ang pagsunod po nito, mga kaibigan, mga kapatid, ay isa pong pagpapahayag ng pagkilala ng power po ng beast, mga kaibigan, mga kapatid. No? Nakakalungkot na sobrang dami ng mga tao ngayon ang nanatili sa ganito pong paniniwala, mga kaibigan, mga kapatid. There is no single, no? Wala pong basihan, mga kaibigan, mga kapatid, ang pagpangilin sa Sunday when it comes to biblical reference, mga kaibigan, mga kapatid. Wala po tayong mahahanap sa Bible na nagsabi po si Jesus Christ na kanya pong binago ang puntong ito ng kanyang utos, mga kaibigan, mga kapatid. No? So we have to remember that, mga kaibigan. So mababasa po natin dito in Bible Commentary Volume 7, page 970. It is the warning against the mark of the beast. Third angel's message has been sent forth to the world, warning men against receiving the mark of the beast or his image in their foreheads or in their hands. To receive this mark means to come to the same decision as the beast has done, and to advocate the same ideas in direct opposition to the word of God. No? So, ang pagtanggap pala, no, nitong mark, mga kaibigan, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito is that when we come into the same decision na ginawa po ng beast, mga kaibigan, no, na kanya pong binago as a fulfillment of Daniel 7, na he would think to change times and laws, mga kaibigan, mga kapatid, no? Mag-iisip po siya sa pagbago sa mga panahon at sa mga utos, mga kaibigan, mga kapatid. And yung pagpapalaganap ng parehong mga ideya, mga kapatid,
in direct opposition to the word of, no? Nakasalungat po ng salita po ng Panginoon. Of all who receive this mark, God says, the same shall drink the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of His indignation. No? So talagang makakatikim po mga kaibigan ng galit po ng Panginoon, no? Na kanya pong ibubuhos na wala po itong halo mga kaibigan, mga kapatid. At sabi po dito sa pagpatuloy, if the light of truth has been presented to you, no? Kung ang katotohanan po mga kaibigan, mga kapatid, ay ipinahayag po sa atin, revealing that the Sabbath of the fourth commandment and showing that there is no foundation in the Word of God for Sunday observance, and yet you still cling to the false Sabbath, no? Refusing to keep the Sabbath holy, which God calls my holy day, you receive the mark of the beast. No? After po, pagkatapos po mga kaibigan, mga kapatid, na atin pong napag-aralan, atin pong narinig, na ito pong liwanag mula po sa salita po ng Panginoon, pinahayag po sa atin na yung Sabbath of the fourth commandment at pinakita po, no, na wala pong scriptural foundation or wala pong foundation in the Word of God, mga kaibigan, for Sunday observance, at patuloy pa rin tayo na sumusunod nitong utos po ng beast, mga kaibigan, then we receive the mark of the beast, mga kaibigan. Atin pong tinatanggap. No? When does this take place? No? Kailan ba ito mangyayari? When you obey the decree that commands you to cease the labor on Sunday and worship God, while you know that there is not a word in the Bible showing Sunday to be other than a common working day, you consent to receive the mark of the beast and you refuse the seal of God. No? So kailan po ito mangyayari, mga kaibigan, mga kapatid? No? Kung atin pong susundin ang decree. Alam niyo po mga kaibigan, kagaya po ng ating napag-aralan sa mga nakaraan po nating topic, darating po ang time na ang Amerika ay mag-legislate, gagawa po siya ng batas, mga kaibigan, na pipilitin ang lahat na hindi po gagawa ng kahit anumang gawain during Sunday. Na kailangan po magpahinga ang lahat during Sunday. No? Pag tayo po ay sumunod, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po ay susunod sa utos po ng beast, no? Ang mangyayari po, we receive the mark of the beast. Ang tanong, mga kaibigan, mga kapatid, ang mga tao ba ngayon na nasa pagpapangilin pa po or sila po ay sumasamba, no? During Sunday, sila ba ay meron na pong mark of the beast? Ang sagot po, mga kaibigan, mga kapatid, hindi pa po, no? Hindi pa po ito. Kasi hindi pa po dumating yung decree, mga kaibigan, mga kapatid, no? Pero kung ito'y magiging batas na po, gagawin na po itong batas. Ang mangyayari po, mga kaibigan, mga kapatid, kung magpatuloy pa rin tayo after we have given this light about the Sabbath, ang mangyayari po, we receive the mark of the beast and we refuse the seal of God. No? Kaya po, ibig sabihin po, habang hindi pa po ito naging batas na meron na pong pagpipilit, mga kaibigan, mga kapatid, habang hindi pa po dumating sa puntong ito, it is our time, no, na tumigil, talikuran ang kamaliang ito na utos po ng beast of Revelation 13, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya mababasa po din natin dito, if we receive this mark in our foreheads or in our hands, the judgment pronounced against the disobedient must fall upon us. But the seal of God is placed upon those who conscientiously keep the Sabbath of the Lord.
Nakakalungkot po mga kaibigan, mga kapatid. Ang dami pong nag-aangkin na Christian sa ngayon, ngunit hindi po sumusunod sa utos po ng Panginoon. No? Kagaya po ng ating sinabi sa nakaraan, yung utos po ay hindi po yun ang nagbibigay po sa atin ng kaligtasan. Hindi po yun ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas po natin ay si Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Siya po yung nagbigay sa atin ng pagkakataon na muli pong maibalik sa Panginoon. Ngunit, nung tayo po ay kanya na pong pinatawad, nung tayo po ay binigyan niya na po ng power, no? Sabi po sa Ezekiel 36, mga kaibigan, mga kapatid, ang layunin po ng Panginoon ito ay upang mabago po yung ating puso na mula po sa pagiging suwail ay magiging masunurin po tayo sa Panginoon. No? Sa pagiging rebellious, mula po sa pagiging rebellious, mga kaibigan, ay magiging masunurin po tayo sa Panginoon. Mula po sa hindi loyal, magiging loyal po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ito po yung layunin ng grace or ng awa po ng Panginoon sa atin. Isa pong pagbibigay ng pagkakataon sa atin na maibalik po sa Kanya. Ibig sabihin po, mula po sa pagka hindi masunurin, gagawin po tayo, babaguhin po tayo ng Panginoon at gagawin po tayong bagong creature sa Kanya, no? Na magiging masunurin na po tayo sa Kanya. So, sabi po dito sa pagpatuloy, mga kaibigan, Bible Commentary Volume 7, 980, the last act of the drama. The substitution of the false and for the truth is the last act of the drama. When this substitution becomes universal, God will reveal Himself. When the laws of men are exalted above the laws of God, when the powers of this earth try to force men to keep the first day of the week, know that the time has come for God to work, and He will arise in His majesty and will shake terribly the earth. He will punish. He will come out of His place to punish the inhabitants of the world for their iniquity. No? Ang tanong po, mga kaibigan, meron na bang mga application sa ating panahon ngayon nitong sitwasyon na ito? No? Sa inyo pong obserbasyon, mga kaibigan, anong araw na nagsasara po yung mga establishment? Government establishment, yung mga bangko, yung mga major po na businesses. Dito po sa amin, sa lugar namin, may iba po, kahit po yung hardware, mga kaibigan, sara po during Sunday. No? Kaya makikita po natin, hindi po ito mahirap na ipatupad, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi nasanay na din po yung mga tao. Pag naging batas po ito at ginawa po itong batas upang pilitin ang mga tao na mangilin po sa first day of the week, mga kaibigan, mga kapatid, this will be the last act of the drama na mismo po ang Panginoon ay tatayo upang i-punish, parusahan niya po ang lahat po na gumawa ng paglabag sa kanya pong utos, mga kaibigan, mga kapatid. No? Ito po ay open rebellion po sa Panginoon, mga kaibigan. The fundamentals of our constitution na meron po tayong freedom of religion. Ganon din po, no, sa Amerika, mga kaibigan, mga kapatid, that there is separation between church and state, na hindi po pwede na yung katuruan po ng church ay i-implement po ng state. Hindi po yon, mga kaibigan, mga kapatid. But makikita po natin if we can remember, or if we can check, no? Pwede niyo pong ma-check, mga kaibigan, mga kapatid, sa bago pong video mula po sa President ng Amerika, no, na si President Donald Trump, na i-get rid niya na po, no? Aalisin niya na po yung tinatawag na church and state na separation. Naglagay pa nga po siya ng tinatawag na office ng religious liberty doon sa kanya pong
doon po sa White House, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, hindi po ito malayong mangyari na mga kaibigan, mga kapatid. Alam nyo ba na sinubukan po ito noong 1888 na kung saan sinubukan po itong gawing batas sa Senado, no, ni Senator Blair. Pero ang nangyari po, mga kapatid, hindi po ito natuloy. But who knows, no? Who knows kung kailan ito matutuloy na talaga, mga kaibigan, mga kapatid, kasi ito po ang nakahula po ayon sa Panginoon, no? So, sabi po dito, mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung original po na stand ng America, that the Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances. So ito po yung talagang original na constitution, mga kaibigan, mga kapatid, no? Pero makikita po natin sa ating kapanahunan, simula po, no, noong 1888, mga kaibigan, mga kapatid, na unti-unti po itong inaalis. Unti-unti pong kinokontrol ang tao, mga kaibigan, mga kapatid. And we can see, no, that during the time of 1888, in the year 1888, si Senator Henry Blair, no, nagpasa po siya ng batas. Sinubukan niya pong ipasa ang isang batas that will it is about the honoring of the Lord's Day or the Sunday, mga kaibigan, mga kapatid, no? Mababasa po natin 'yan ngayon. Ano na po, no? High-tech na po tayo. Ang dali na pong maghanap ng mga documents, mga kaibigan, mga kapatid. So ito po yung mga provision, mga kaibigan, mga kapatid, sa kanya pong bill, at makikita po natin dito, no? Sabi po dito, be enacted by the Senate of the House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, that no person or corporation or agent, servant or employee, or any person or corporation shall perform or authorize to perform any secular work, labor, or business to the disturbance of others, works of necessity and mercy and humanity, except, nor shall any person engage in any play, game, or amusement or recreation to the disturbance of others on the first day of the week, commonly known as the Lord's Day, or during any part thereof, in any territory, district, vessel, or place subject to the exclusive jurisdiction of the United States, nor shall be lawful for any person or corporate to receive. Makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, na sinubukan po nilang gawing batas, no? Napipilitin po ang mga tao na magngilin sa araw po ng Sunday, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po ito haka-haka. Ito po ay nakahula, mga kaibigan, mga kapatid. At sinubukan na po noong year 1888. At ngayon, sa ating kapanahunan, may mas malaki pong panawagan para gawing batas po ito, mga kaibigan. At kung dumating po yung time na naging batas na po ito at ipapatupad na po universal, mga kaibigan, mga kapatid, no? Kasi susunod po yung ibang mga bansa, no, sa gagawin ng Amerika, mga kapatid, no? Siguro isipin natin, paano yung mga Muslim, paano po yung mga tinatawag na mga communist countries, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ay nakahula na mangyayari po ito, mga kapatid, no? And we will have studying later on, no, lalo na po in Revelation 17, makikita po natin posible po talaga itong mangyari, mga kaibigan, mga kapatid, kasi
yung mga iba't ibang system of government ay kontrolado po under the beast, mga kaibigan. Kaya po, napaka-importante po na ating maintindihan, mga kaibigan. Kaya sabi po dito in Revelation 14:12, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." Ito po yung resulta, mga kaibigan, mga kapatid, ng mensahe po, panawagan po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, especially with the three angels' messages sa ating kapanahunan. No? So sabi po dito sa Bible Commentary Volume 7, 981, God's denominated people. Who are these? God's denominated people. Those who in this earth have witnessed to their loyalty. Who are they? Those who have kept the commandments of God and the testimony of Jesus. Those who have owned the crucified one as their Savior. No? So what is God's sign? Ano ba yung sign ng Panginoon? Mababasa ko natin yan in Exodus 31, 13 to 17. The sign of obedience in the observance of the Sabbath of the fourth commandment. If men keep the fourth commandment, they will keep all the rest. No? Alam niyo po, ang kadalasan na dahilan po, mga kaibigan, mga kapatid, ng kaguluhan po dito sa sanlibutan ay dahil ang mga tao ay hindi po sumusunod sa utos ng Panginoon. Kung sana sumusunod lang po lahat sa utos po ng Panginoon, magiging matiwasay po ang ating sanlibutan. No? Ngunit, dahil po hindi po sumusunod ang tao, mga kaibigan, mga kapatid, kaya nagkakaroon po tayo palagi ng kaguluhan dito po sa sanlibutan. So, the mark of the Holy Sabbath, there is to be a mark placed upon God's people, and that mark is keeping His holy Sabbath. So paano po tayo makilala bilang bayan po ng Panginoon? It is by keeping His Sabbath, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po yung ating tatandaan. At sabi po dito, Revelation 14 verse 13, "And I heard voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yes, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works follow." Kaya, kung tayo po ay mangingilin po, no, magtanda po sa Panginoon, magtanda po sa kanyang Sabbath, ang mangyayari po, mga kaibigan, mga kapatid, bibigyan po tayo ng seal ng Panginoon. At tayo po, no, ay kung halimbawa man po, napapahingahin man po tayo ng Panginoon, our works will follow. Hindi po yun mawawala ang seal ng Panginoon sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Revelation 14:14, "And I looked, and behold, a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. And another angel came out from the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. And he that sat on the cloud thrust in the sickle on the earth, and the earth was reaped. And another angel came out of the temple which is in heaven. He is also having a sharp sickle." Revelation 14:18, "And another angel came out from the altar which power and over the fire, and cloud cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe." Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, ang ibig sabihin po dito, that when the time will come, nagagawin na po itong batas, mga kaibigan, mga kapatid. No? Ang mangyayari po, narating na po ng tao ang sukdulan ng pagpapasensya po ng Panginoon. No? When this will become a law, kung ito po ay gagawin na pong sapilitan, gagawin na po itong batas, gagawin na pong pipilitin ang tao na sumamba with the threat na hindi po sila makabili at hindi po sila makabenta kung ayaw po nilang sumamba sa beast, ayaw nilang sumunod sa beast, no, or the Roman Catholic Church, or ayaw po nilang
sumunod sa apostate Protestantism. Lahat po na nangngilin at nanatili sa Sunday keeping, mga kaibigan, mga kapatid, no? Ang mangyayari po, mga kapatid, no? Ang mangyayari po ay ibubuhos po ng Panginoon ang kanyang galit dito po sa sanlibutan. At atin po yang mapag-aralan, kaibigan, mga kapatid, sa susunod po ng ating paksa. Ano ba yung ah, mga punishment, no, na gagawin po ng Panginoon? Ito po, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi po pananakot, no? This is a reality. This is a prophecy, mga kaibigan. Dahil yung pagpapatupad po ng sapilitan, napipilitin po tayo na sumunod kahit hindi man ito utos po ng Panginoon. The pain of death, on the pain of hunger, mga kaibigan, mga kapatid. Ang mangyayari po, hindi na po ito papalagpasin ng Panginoon. Ngunit, gagawin po ng Panginoon ang judgment, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi na po hahayaan ng Panginoon na apakan muli ang kanyang authority dito po, no, sa sanlibutan, mga kaibigan, mga kapatid. And also during this time, no, na ipapatupad na mangangahas po ang tao na ipatupad ang hindi po utos ng Panginoon. On the contrary of God's law, mga kaibigan, it means, no, that they are in open rebellion, na talagang ayaw na po nilang makinig sa Panginoon, and therefore the grapes is already ripe. Hinog na po para sa destruction. Hinog na hinog, ready na po na apakan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, sana po, no, na bago po dumating ito, mga kaibigan, mga kapatid, magkaroon po tayo ng desisyon na pumanig po sa Panginoon. Hindi po na yung tao po ang ating sundin, na yung utos ng tao ang ating sundin. Pagkos yung atin pong susundin, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang utos po ng Panginoon. Kung ngayon hindi po tayo makadecide, darating po ang time, mapipilitan po tayong pumili, mga kaibigan, mga kapatid, kung i-enforce na ito by law. Kung saan ba tayo papanig? Either sa side ng Panginoon or sa side po ng kaaway. May the Lord strengthen us. May the Lord give us courage, mga kaibigan, na kahit anuman pong mga paghihirap ang ipapataw po sa atin, para lang po na sumunod at yumuko po tayo sa power ng beast at sa kanyang image, mga kaibigan, mga kapatid, ay manatili po tayong matapat sa Panginoon. Manatili po tayong susunod sa Panginoon. Kagaya po, no, ni Jesus Christ. The faith of Jesus Christ. Ano po yung faith ni Jesus Christ? Ano po yung pananampalataya ni Jesus Christ? Yung pananampalataya po ni Jesus Christ, mga kaibigan, is obedience until death, mga kaibigan. Yung kahit idadaan po siya sa kamatayan, he will not depart from God. Makikita po natin sa mga martyrs noon na on the pain of death, kahit po na sila ay papatayin, hindi po nila binitawan ang katotohanan, mga kaibigan. Sana po ay bigyan po tayo ng Panginoon at ipagdasal po natin, mga kaibigan, na bigyan po tayo ng lakas ng Panginoon. At habang hindi pa po dumating ang time ng sapilitan, pumanig na po tayo sa Panginoon upang magkaroon tayo ng mas malakas na pananampalataya, mas malakas, mga kaibigan, na resistensya, para pag dumating po yun, no, meron po tayong naipon na lakas na tayo talaga ay papanig po sa Panginoon. May the Lord bless us and may God, no, protect us sa gabing ito. At bago po tayong magtapos, no, sa atin pong pag-aaral, mga kaibigan, aniyayahan ko po kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay po sa amin ng warning upang kami po ay makaiwas sa darating po na kapahamakan dito po sa sanlibutan. Panginoon, bigyan niyo po kami ng sapat na lakas. Ibuhos niyo po ang inyong banal na espiritu sa bawat isa sa amin upang kami po ay magkaroon ng katapatan po sa inyo. Wala po kaming magagawa sa aming sarili. Kami po
ay umaasa sa iyong kabutihan at habag sa bawat isa po sa amin. Panginoon, ingatan niyo po kami sa libong ito. Kasama po ang aming pamilya, sa aming mga viewers at kanila pong mga pamilya. Ingatan niyo po kami, Panginoon. At kung anumang mga pagsubok, mga kalungkutan, sakit na nararanasan ng bawat isa sa panahon na ito, Panginoon, sana po ay bigyan niyo po ng lunas, bigyan niyo po ng kapayapaan ng aming puso't isipan na ang bawat isa ay makahanap po sa inyo ng pag-asa, ng pagmamahal sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan man kami nagkasala laban po sa inyo. Ito pong lahat, Panginoon, ay amin pong dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. No, magkikita tayo bukas, no, kung luluubin po ng Panginoon. Magkikita po tayo ng broadcast bukas sa parehong oras, alas 8, no, 8:10 ng gabi. And sana po ay ingatan po kayo ng Panginoon sa gabing ito. At maraming salamat po, no, sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. Bago po natin tatapusin ang ating programa, nais ko pong batiin, no, ang ating pong mga viewers sa gabing ito, no, nagbigay po ng kanilang mga mensahe at reaction sa akin pong mahal na asawa, Gladys Joy Ortega Wanse, and also with Brother Hung, no, in Thailand. How are you, brother? May the Lord bless you and keep you safe. And also sa atin pong kasama po dito, sa ating kakilala, no, Linlin Gaitan Tamon, sa akin pong kapatid, Jericho Wanse, sa ating kakilala din, no, mga parents po ito ng aking mga student, Inday Nicole Albeso, Gemma Grace Sacupayo, Jessa Mantabote, Novi Grace Norico Nicor, at sa ating kapatid Hazel Lo Galota Ragas, at kay Sir Alvin Padagas. At ganoon din po, no, kay Sister Gliceria Villermo. Good evening din sa iyo. At sa aking nanay na Julie Watson, good evening. Ganoon din po kay Granny. Kumusta po dyan, Gran? May the Lord bless and keep you safe palagi. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pong pagsama at may the Lord bless us all. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen.